Sa Baguio, ang lamig ng umaga ay sinasalubong ng mainit na aroma ng pritong lumpia mula sa maliit na kariton ni Aida. Sa kabila ng hamon ng buhay, kilala siya sa pagiging masayahin at positibo. Magandang umaga Aida. Parang lalo yatang sumasarap ang lumpia mo bati ni Mang Ernesto, isang matandang suki, habang papalapit sa kanyang kariton. Magandang umaga din po Mang Ernesto. Siguro po dahil sa lamig ng panahon, mas lalong sumasarap ang kain, tugon ni Aida, sabay tawa. Habang inihahanda ang lumpia ni Mang Ernesto, nagkwentuhan sila. Aida, napapansin ko, araw-araw ka dito, umaga hanggang gabi, pero laging masaya ang iyong mukha. Paano mo ito nagagawa? Usisa ng matanda, habang kumakain ng mainit na lumpia. Napangiti si Aida, nag-iisip. Alam niyo po Mang Ernesto, sa totoo lang, may mga araw din naman na napapagod ako. Pero iniisip ko na lang, maswerte pa rin ako dahil may kabuhayan ako. At kapag nakikita ko na masarap ang kain ng mga suki ko, nawawala ang kapaguran ko. Tama ka dyan Aida. Ang mahalaga ay nakikita mo ang magandang parte ng buhay kahit may mga pagsubok, sagot ni Mang Ernesto, tumango-tango habang kumakain. Opo Mang Ernesto, tsaka ang mga ngiti niyo po at ng iba ko pang suki, malaking bagay na po yun para sa akin. Parang nagiging enerhiya ko po yun para magpatuloy, pagbabahagi ni Aida, habang maingat na binibilang ang sukli. Nakakabilib ka Aida, sa bawat lumpiang ibinebenta mo, hindi lang sarap ang naibabahagi mo kundi pati na rin inspirasyon. Alam mo bilib ako sa'yo. Hindi biro ang ginagawa mo araw-araw, pero kitang-kita ang dedikasyon mo. Papuri ni Mang Ernesto, na may paghanga sa kanyang mga mata. Nadama ni Aida ang sinseridad sa mga salita ni Mang Ernesto. Maraming salamat po Mang Ernesto. Malaking bagay po ang sinabi ninyo para sa akin. Minsan po, akala ko walang nakakapansin sa mga ginagawa ko, pero dahil po sa inyo, naramdaman ko na may halaga ang bawat pagsisikap ko. Habang nagpapatuloy sa pagtitinda, napuno ang umaga ni Aida ng masasayang pag-uusap, hindi lamang kay Mang Ernesto kundi pati na rin sa iba pang suki. Sa simpleng kariton sa kanto ng Baguio, nagsilbing liwanag ang kanyang tindahan hindi lang dahil sa masarap na lumpia kundi dahil din sa init ng pagkakaibigan at pagmamalasakit sa isa't isa. Habang papalubog ang araw sa Baguio, ang karaniwang ingay at gulo ng paligid ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Si Aida, na nag-aayos ng kanyang kariton, ay napansin ang paglapit ng isang elegante at misteryosong babae. Magandang gabi po ma'am. May maitutulong po ba ako sa inyo? Bungad ni Aida, na agad napansin ang hindi pangkaraniwang aura ng babae. Magandang gabi Aida. Narinig ko ang tungkol sa iyong lumpia at nais kong bilhin ang lahat ng natitira mo, malumanay na sabi ng babae, na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nabigla si Aida, lahat po. Ay sige po ihahanda ko na. Habang inilalagay ang lumpia sa kahon, hindi niya mapigilan ang kuryosidad. Kung maaari ko lang po matanong, paano ninyo nalaman ang tungkol sa aking lumpia? Ang babae ay ngumiti, naglakbay ako ng malayo at narinig ko mula sa mga tao ang tungkol sa iyong masarap na lumpia. Gusto ko itong tikman at maranasan ang iyong sinasabing magic ng Baguio. Habang ibinibigay ang kahon ng lumpia, iniabot ng babae kay Aida ang isang maliit na bote na may lamang kakaibang sarsa. Ito ay regalo ko sa iyo. Gamitin mo ito sa iyong lumpia, at makikita mo ang himala na dadalhin nito, mahiwagang sabi ng babae. Ano po ito? Tanong ni Aida, hindi makapaniwala sa biglaang kabutihan ng estranghero. Isang espesyal na sarsa na magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kang mag-alala Aida, magtiwala ka lang, sabi ng babae, na may boses na parang musika sa hangin. Nang magbayad ang babae, labis ang pagtataka at pasasalamat ni Aida. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa kabutihang ito. Ang pinakamagandang pasasalamat mo Aida, ay ang pagpapatuloy mo sa iyong magandang gawain. Ang sarsang ito ay simbolo ng iyong dedikasyon at pagsisikap, paliwanag ng babae. Nang umalis ang babae, natira si Aida na mag-isa. Hawak ang bote ng sarsa, puno ng pagtataka at excitement. Ano kaya ang mangyayari kapag ginamit ko ito? Tanong niya sa sarili. Bagaman may pag-aalinlangan, hindi niya maiwasan ang pakiramdam ng pag-asa at kagustuhang malaman ang hiwaga sa likod ng regalo. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Aida, iniisip ang misteryosong babae at ang mahiwagang sarsa. Ang pangyayaring ito ay tila isang sign ng pagbabago, at bagaman hindi niya alam kung ano ang eksaktong kahulugan nito,
hindi may kakaila ni Aida ang kanyang pagkasabik sa mga susunod na araw. Kinabukasan, puno ng determinasyon, ginamit ni Aida ang sarsa sa pagluluto ng kanyang lumpia. Ang bawat piraso ay nilagyan niya ng kaunting sarsa, inaasahan ng hindi tiyak na pagbabago. Hindi nagtagal ang unang customer ng araw na si Aling Nena, isang matandang babae na regular na bumibili ng lumpia, ay lumapit. Aida anak, mukhang mas masigla ka yata ngayon pansin niya habang iniaabot ang bayad. Opo Aling Nena, may bago po kasi akong sinusubukan ngayon sa lumpia, tugon ni Aida, abot tenga ang ngiti. Matapos tikman ang lumpia, agad na napansin ni Aling Nena ang pagkakaiba. Ay ano ito Aida? Kakaiba ang lasa ngayon, mas sumarap pa yata. Natuwa si Aida sa reaksyon ni Aling Nena. Talaga po, masarap po ba? May kaunting binago lang po ako sa paghahanda. Habang tumatagal ang araw, mas maraming suki ang nakapansin sa pagbabago. Aida, anong ginawa mo sa lumpia mo? Napakasarap, sabi ng isa pang customer, si Mang John, isang taxi driver na madalas magmeryenda sa kanyang tindahan. Salamat po Mang John. May bago lang po akong sinubukan na sarsa, sagot ni Aida, pinipigilan ang kanyang excitement at curiosity. Hindi naglaon, nagsimulang magkagulo ang mga tao, at nagkakaroon ng mahabang pila sa kanyang tindahan. Aida, dapat magdagdag ka na ng tao dito sa tindahan mo, hindi ka na yata makasabay sa dami ng bumibili, biro ni Mang John. Sa gitna ng pagkabisi, naramdaman ni Aida ang halo-halong emosyon. Tuwa, pagtataka, at kaunting takot. Paano kung malaman nila ang tungkol sa sarsa? Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Isip-isip niya. Habang nagpapatuloy ang araw, lumalim ang kanyang pag-iisip tungkol sa misteryosong babae at sa kanyang regalo. Nagtataka siya, bakit kaya ako ang napili niyang bigyan ng sarsa na ito? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa pagtatapos ng araw, pagod ngunit masaya si Aida. Ang mahiwagang sarsa ay hindi lamang nagdala ng bagong lasa sa kanyang lumpia kundi nagbigay din ng bagong pag-asa at posibilidad para sa kanyang hinaharap. Ngunit sa kanyang puso, nang ibabaw ang pasasalamat at pangako na gamitin ang anumang biyayang dumarating sa mabuting paraan. Habang tumatagal, patuloy na umusbong ang popularidad ng lumpia ni Aida. Mula Baguio, kumalat ang balita tungkol sa kanyang masarap na lumpia hanggang sa mga kalapit na lugar tulad ng La Union at Pangasinan. Isang hapon, habang abala si Aida sa paghahanda ng mga order, lumapit sa kanya ang isang lalaking may business attire. Magandang hapon Aida. Ako si Mr. Lim, isang negosyante mula sa Pangasinan. Napakahusay ng reputasyon ng iyong lumpia, at interesado akong makipag-partner sa iyo para magtayo ng branches sa ibang lugar. Nagulat si Aida sa alok ni Mr. Lim. Magandang hapon po sir. Nako, hindi ko po inakala na aabot sa inyo ang balita tungkol sa aking lumpia. Pero paano po ito mangyayari? Nais ko sanang mag-invest sa iyong negosyo Aida. Magtutulungan tayo. Ikaw ang magpapatakbo, at ako naman ang magbibigay ng capital para sa expansion. Ano sa palagay mo? Paliwanag ni Mr. Lim, seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi malaman ni Aida ang nararamdaman. Isang halo ng excitement at kaba. Sir, malaking desisyon po ito. Hindi ko po inaasahan. Pero nais ko ring makita na lumago pa ang aking munting negosyo. Naiintindihan ko Aida. Bibigyan kita ng oras para pag-isipan ito. Naniniwala ako sa potensyal mo at sa iyong produkto. Sana ay magtulungan tayo, sabi ni Mr. Lim bago siya umalis. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Aida, iniisip ang lahat. Ang pagkakataong ito ay maaaring magdala sa kanya sa bagong yugto ng kanyang buhay at negosyo. Ngunit kasabay nito ang takot sa mga posibleng pagbabago at hamon. Kinabukasan, matapos ang maraming pag-iisip at pagdarasal, nagpasya si Aida na tanggapin ang alok ni Mr. Lim. Oras na para palakihin ang pangarap ko, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking pamilya at sa mga taong umaasa sa akin, sabi niya sa sarili, puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na buwan, kasama ang tulong ni Mr. Lim, unti-unting naitayo ang mga bagong branch ng Aida's Lumpia sa iba't ibang lugar. Ang dating simpleng tindahan sa kanto ay naging isang kilalang brand sa Northern Luzon. Sa bawat pagbubukas ng bagong branch, nadama ni Aida ang malalim na kasiyahan at pagmamalaki. Ang pagtanggap at pagmamahal ng mga tao sa kanyang lumpia ay patunay na tama ang kanyang desisyon. Sa gitna ng tagumpay, napanatili ni Aida ang kanyang pagpapakumbaba at pasasalamat,
hindi lamang sa misteryosong babae at sa mahiwagang sarsa kundi pati na rin sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng mga buwan, napansin ni Aida ang unti-unting pagbabago sa lasa ng kanyang lumpia. Bagamat patuloy ang pagdagsa ng mga tao, may pag-aalala sa kanyang puso. Nauubos na ang espesyal na sarsa, at hindi niya alam kung paano ito mapapalitan o masusundan. Isang gabi, habang naglilinis si Aida ng kanyang tindahan, lumapit si Mr. Lim, na ngayon ay hindi lamang isang business partner kundi isang kaibigang mapagkakatiwalaan. "Kamusta ang takbo ng negosyo, Aida?" tanong ni Mr. Lim, habang tinitingnan ang mga lumang larawan ng simula ng tindahan. "Maayos naman po, Mr. Lim. Pero mayroon akong konting inaalala," sagot ni Aida, ngunit hindi niya direktang nabanggit ang tungkol sa espesyal na sarsa. "Ano iyon, Aida? Baka makatulong ako," tugon ni Mr. Lim, na may pag-aalala sa kanyang boses. "Iniisip ko lang po ang tungkol sa pagpapanatili ng kalidad ng lumpia. Gusto ko pong siguraduhin na pareho pa rin ang lasa at sarap nito kahit na lumalaki na ang ating negosyo." Pag-iwas ni Aida sa direktang pag-amin sa kanyang problema. Napansin ni Mr. Lim ang pag-aatubili ni Aida. "Mahalaga nga iyan. Alam mo, Aida, kung may mga pagbabagong kailangang gawin, dapat natin itong harapin. Ang pag-unlad ng negosyo ay hindi lang tungkol sa paglago nito, kundi pati na rin sa pag-adapt sa mga pagbabago at pagpapabuti." "Tama po kayo, Mr. Lim. Marahil kailangan ko nga pong mag-isip ng mga paraan para mas mapabuti pa ang produkto natin," pagtanggap ni Aida, habang sa loob-loob niya ay nag-aalala siya sa posibleng pagkawala ng mahiwagang elemento na nagbigay buhay sa kanyang negosyo. Sa mga sumunod na araw, masigasig na nagtrabaho si Aida sa pag-eeksperimento at pagtuklas ng mga bagong sangkap at paraan sa paggawa ng lumpia, na maaaring magdala ng katulad na sarap o higit pa sa epekto ng espesyal na sarsa. Sa prosesong ito, natutunan niya ang kahalagahan ng pagiging bukas sa mga bagong ideya, at ang pagtanggap na ang pagbabago ay parte ng paglago. Hindi naging madali ang proseso, at maraming beses siyang nabigo, ngunit hindi ito naging hadlang para kay Aida. Bagkus, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy at hindi sumuko sa kanyang mga pangarap. Ang kabanatang ito sa kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang bunga ng swerte o mahiwagang sarsa, kundi ng determinasyon, pagsisikap, at ang walang katapusang pagnanais na magbigay ng pinakamahusay sa kanyang mga customer. Matapos ang ilang buwan ng pag-eeksperimento at pag-aaral, nahanap ni Aida ang tamang timpla na malapit na sa lasa ng kanyang orihinal na lumpia na may mahiwagang sarsa. Bagamat hindi ito eksaktong kopya, mayroon itong natatanging lasa na minahal din ng kanyang mga suki. Isang umaga, habang naghahanda siya sa kanyang tindahan sa Baguio, muling lumitaw ang misteryosong babae na nagbigay sa kanya ng espesyal na sarsa. Hindi makapaniwala si Aida, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang unang pagkikita. "Magandang umaga, Aida. Mukhang maunlad na ang iyong negosyo," bungad ng misteryosong babae, na may ngiting nagtataglay ng kaalaman. "Magandang umaga po. Hindi ko po inaasahang makikita ko kayo muli," tugon ni Aida, halos hindi makapaniwala. "Maraming salamat po sa inyong tulong. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ko dahil sa espesyal na sarsang ibinigay ninyo. Nakita ko ang iyong pagsisikap at pag-unlad, Aida. Ngunit nais kong matanong paano mo hinarap ang pagkaubos ng sarsa?" tanong ng babae, tila alam na ang sagot ngunit nais marinig mula kay Aida. Nag-alinlangan si Aida, ngunit nagpas siyang maging bukas. "Totoo po na nahirapan ako nang maubos ang sarsa. Ngunit, natutunan ko po na hindi lamang sa sarsa nakasalalay ang tagumpay ng aking negosyo. Ang pagsisikap, pagkamalikhain, at pagmamahal sa aking ginagawa ang nagdala sa akin dito." Sumang-ayon ang misteryosong babae. "Tama ka, Aida. Ang mahiwagang sarsa ay simbolo lamang ng mga posibilidad. Ang tunay mong lakas ay nasa loob mo nung simula pa lang. Ang iyong determinasyon, pagmamahal sa trabaho, at ang pagnanais mong magbigay ng kasiyahan sa iyong mga customer." Napaluha si Aida sa mga salita ng babae. "Maraming salamat po. Naging gabay ko po ang inyong regalo hindi lamang sa pagpapalago ng negosyo kundi sa pagtuklas din ng aking sariling lakas at kakayahan. Ang iyong kwento, Aida, ay magiging inspirasyon sa marami. Patuloy kang maging ilaw sa komunidad, at tandaan mo, ang pinakamahusay na sarsa sa mundo ay ang pagmamahal at dedikasyon na inilalagay mo sa bawat lumpiang iyong ginagawa," sabi ng babae, na unti-unting nawala na parang isang hamog sa umaga. Naiwan si Aida na puno ng pasasalamat at pagtataka.
Ang muling pagkikita nila ng misteryosong babae ay hindi lamang isang pagtatapos kundi isang bagong simula. Sa puso niya, alam niyang handa na siyang harapin ang hinaharap, hindi na bilang isang simpleng tindera ng lumpia kundi bilang isang inspirasyon sa kanyang komunidad at higit pa. Sa araw na iyon, mas matibay at mas mapagkumbaba si Aida, handang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay na may bagong pangunawa at pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng tagumpay at paglilingkod.